Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Libadong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan ding magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa labing-isang linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita at iniaalay ang misa nating ito para sa lahat ng mga ama. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na naririto at maging sa online. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip,
salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, maloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, o lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inihan tulad ni Propeta Ezekiel sa paglago ng usbong ng Cedro, ang pagbabalik ng Israel sa lupang pangako. Gagamitin din ni Jesus ang simbolong ito sa paglago ng paghahari ng Diyos sa ating piling. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel.
upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapat niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy na Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pinalalakas si San Pablo ang loob ng mga taga-Korinto sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan. Hindi siya nasisiraan ng loob sapagkat buo ang tiwala niya kay Kristo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito, o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa
sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya nga na kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 11 linggo sa karaniwang panahon. At ang buong mundo ay nagdiriwang ngayon, lalo na pagbukas mo ng social media, marami nang bumabati ng Happy Father's Day. Happy ba o Father's Day lang? Happy. Dapat happy, no? Kaya nga, paalala natin sa lahat ng mga nagpo-post sa social media, sana totoo. Wag lang sa social media. Wag lang bumati sa social media. Lalong-lalo na po kayo na mga magkakasama naman, buhay naman, nasa isang bahay lang. Bakit hindi nyo mabati ang inyong mga tatay ng Happy Father's Day? Bakit kailangan daanin sa social media? Ano yan, papampam lang? Pero sana po gawin natin mas espesyal ang araw na ito para sa mga tatay. Bagamat sa mga tatay, okay na sa kanila yon.
Hindi importante sa kanila yung magarbong pagdiriwang katulad ng kung paano natin pinagdiriwang ang Mother's Day. Pero bakit nga ba? Pag Mother's Day talagang may patreat kayo. Pag Father's Day, tahimik lang kayo. Bakit? Dahil ba gusto rin ng tatay, tahimik lang tayo? O nasanay lang tayo na hindi natin nauunawaan ang mga saloobin, lalong-lalo na ng mga tatay? Kaya para sa inyo to mga tatay, no? Pakinggan natin ng mabuti itong halimbawa o aral na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus po ay tinatawag nating anak. At ang anak ay may tinatawag na ama. Ang Panginoon. At sinabi din ni Jesus sa atin na makakatawag na rin tayo ng ama sa kanyang ama. Kaya nga meron tayong Our Father, Ama namin. So, bago ipinadala dito sa mundo, ang bugtong na anak, ito ay tinuruan na ng ama. Kaya nga sinasabi lagi ni Jesus, di ba? Ang lahat ng sinasabi ko, ang lahat ng kung ano ako ay galing sa ama. Hindi siya nagsasalita ng hindi galing sa ama. Ngayon, so isa sa mga natutunan ni Jesus bilang anak sa kanyang ama ay yung kung paano ihatid ang mabuting balita, kung paano makipag-usap sa mga tao. Kaya nga, maganda po yung pagkikwento ni Jesus na sinasabing paano natin at saan natin iahambing ang paghahari ng Diyos. Pag sa mga matatalino, pwedeng sabihin yung mga salita na tungkol sa eschatology, yung parousia. Pero maintindihan ba ng mga tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos kung ang gagamitin ni Jesus ay ang kanyang pagka-Diyos? Yung bang masyadong mataas? Sino ba ang kaharap ni Jesus? Mga ordinaryong tao. Hindi na mga eskriba at pariseyo. Ang problema nga, yung mga eskriba at pariseyo, mga saserdote, ito yung nahihirapang umunawa. Sila yung mga mas matatalino. Sila yung may mga dumaan sa pagtuturo, pagsasanay. So ngayon, mga kaharap ni Jesus ay mga ordinaryong mamamayan, mga marahil, marami dito, mga magsasaka, mga nagtatanim. Kaya paano iahambing ang kaharian ng Diyos? Sa kung paano ito mauunawaan ng mga tagapakinig niya. Sabi po dito, ayon sa kanilang pagkaunawa. Ayon sa mauunawaan. Sabihin nyo nga po, pagkaunawa. Yan. Ito marahil maganda po mapagnilayan. Mga tatay, mga naririto, mga nasa online, mga nanonood. Gumamit si Jesus na anak ng Diyos, si Jesus na Diyos din naman, matalino, isang guro kung ituring, isang Panginoon kung tawagin, pero nakikipag-usap siya ayon sa pagkaunawa ng kanyang mga tagapakinig. Ulitin ko po. Sabihin nyo nga, pagkaunawa. Kadalasan po, ang mga tatay, ang kalalakihan, nahihirapang unawain. Hindi kayo maintindihan ng inyong mga anak, ng inyong pamilya. Yung pamamaraan ninyo, hindi maunawaan.
Kaya lang, nahihirapan ka rin namang unawain na hindi ka nauunawaan dahil ayaw mong magsalita. Tingnan mo yung mga nanay, salita ng salita, ang haba tuloy ng buhay. Kasi nag-e-express lagi. Hindi naman yan galit talaga. Hindi naman yan sa trip lang. Kundi kasi mahirap kimkimin yung nararamdaman. Hindi naiintindihan. Kaya mas maagang namamatay ang lalaki, di ba? Kasi gusto mong maunawaan ka, pero ayaw mong magsalita. Ayaw mong ipaunawa. O baka lang, kaya nga maganda matutunan natin kay Jesus yung tamang paggamit ng salita ayon sa estado. Kung bata yan, bata pa yung mga anak ninyo, pag-aralan mo paano ipauunawa sa iyong anak na bata pa, murang edad pa lang. Ipaunawa mo bakit kailangan mong mag-abroad. Ipaunawa mo kung bakit kailangan silang iwan. Ipaunawa mo din kung bakit ka natukso. Habang lumalaki kasi magbibinata din yan, mararamdaman niya, mauunawaan niya ang nararamdaman mo kung ipauunawa mo. Kung kakausapin mo, kung magpapaliwanag ka. Diba? Hindi yung mag-exercise lang tayo ng authority. Ako ang tatay, ako ang ama, ako ang padre de pamilya dito. Manahimik kayo. Hindi authority ang kailangan natin, kundi yung tamang pagpapaunawa sa mga anak ng iyong saloobin, ng iyong gustong ituro sa iyong anak. Kasi kayo po mga tatay ngayon, kung tutusin, hanggang ngayon, dala-dala nyo rin naman pati. Dala-dala nyo pa rin yung karanasan ninyo sa inyong mga tatay na hindi nyo naintindihan, na ibaon na sa lupa, na abo na, hindi nyo pa rin maintindihan. Bakit ganon? Kaya maganda po, si Jesus, sinikap niyang ipaunawa ang kaharian ng Diyos. Kung hindi pa man maintindihan, sarilinan, kinakausap pa niya ang mga alagad para maipaunawa ito. Okay lang mag-express ng galit. Okay lang magtaas ng boses. Okay lang din paluin mo ang iyong anak. Pero pagkatapos, ipaunawa mo sa kanya. Kasi, kumaga, magtanim ka muna. Magtanim ka ng pangunawa sa iyong mga anak. Magtanim ka muna. Para pagdating ng araw, maiintindihan niya. At mawawala lahat ng galit. Ang mahirap, kung magtatanim ka ng sama ng loob, aani ka rin ng sama ng loob pagdating ng araw. So habang may panahon pa tayo, buhay pa kayo, malakas pa kayo, humingi kayo ng lakas ng loob. Kung kaya nang makipag-inuman ng anak ninyo, why not? Dahanin ninyo sa konting tagay. Pero mag-usap kayo. Huwag yung paglasing na. Diba? Nung bata, hindi pwedeng kasabayan sa inuman. Kaya naguguluhan sila, bakit bawal uminom? Ikaw umiinom ka. O ngayon, nasa tamang edad na, ba't di kayo mag-inuman mag-ama? Then mag-usap kayo. Payuhan mo. Ano yung nangyari sa iyo? Ano yung mga... Kasi lahat naman ng karanasan ninyo, maganda at pangit, may matututunan ang iyong anak na ngayon sila ay
magpapamilya na rin. Para talagang pagdating ng ganitong araw, masasabi natin talagang Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Parang ang siseryoso ng mga tatay, no? Yung mga ganyan, di ba? Ano nangyari? Saan nanggagaling yan? Diba? Gusto natin maintindihan. Saan nanggagaling yan? Yung bang nasanay ka na lang na, di ba? Nasanay ka na tahimik, nasanay ka na hindi kumikibo, nasanay ka na kumikimkim. Pero ang alam ko, gusto nyo rin maunawaan kayo. Pero unang-una, sana po, hilingin din natin sa Diyos na magkaroon tayo ng pagkaunawa sa mga bagay na itinuturo sa atin ni Jesus. Amen? Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Isama natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan ng walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadama nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito, at lalong-lalo na para sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga walang nakakaalala, at ang mga tatay na may pinagdaraanan, mga may sakit.
Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay. Bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mong kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Ngayon po ang araw ng pagdating ng relic ni San Nicolas de Tolentino, ang patron ng ating distrito, ang distrito ng San Nicolas. Sama-sama po nating salubungin ang pagdating ng kanyang relic sa Barangay 281, Zone 26, pagbaba ng San Fernando Bridge, sa ganap na 3 ng hapon. Magkakaroon po tayo ng kaunting programa o civic reception na susundan ng prosesyon ng relic pabalik ng ating simbahan. Ito'y susundan naman ng maringal na misa sa 5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po. Inihiling ko po ang lahat ng mga tatay na nagsimba ngayon na pumunta po sa harapan para po sa special na panalangin para sa lahat ng mga ama. Panalangin para sa lahat ng mga ama. Panginoong Diyos, sa araw pong ito ay aming itinataas sa iyo ang lahat ng mga ama, ang mga haligi ng bawat tahanan. Gabayan po ninyo sila upang matularan nila si San Jose bilang modelo. Ingatan po ninyo sila sa kanilang paghahanap buhay at ilayo po ninyo sila sa lahat ng uri ng tukso. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Solidad clap para sa lahat ng mga ama. Salamat po. Wala pong inuman ngayon. Mayroon tayong gagawin po, no? At sana makasama po namin kayo mamayang hapon sa pagdiriwang pagdating ng relic ni San Nicolas. Mamaya na po yung kainan, no? Pagkatapos po ng misa mamayang hapon. Balik po kayo, ha? At salamat po sa mga tulong ninyo at pagsuporta para po sa gawain sa araw na ito. Mga nagdo-donate po ng tubig, pwede pa pong humabol. Yung mga gusto po mag-donate ng pagkain para mas marami po tayong mapagsaluhan mamaya. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.